Ikalawang Hari, Kabanata 1. Nang mamatay si Ahab, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Si Ahazias ay nahulog noon mula sa balkonahe sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria, at naging malubha ang kalagayan. Kaya nagpadala siya ng mga sugo sa Ekron upang isangguni sa Diyos ng mga Filisteo na si Baal-zebub kung gagaling pa siya o hindi. Ngunit sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias na taga-Tisbe, "Salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria, at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel, at kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na siya sasangguni. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon na ang ikamamatay niya." At lumakad nga si Elias. Nang magbalik ang mga inutusan ng hari, sila'y tinanong nito, "Bakit kayo bumalik?" Sinabi nila, "May nasalubong po kaming tao. Pinabalik niya kami at ipinapatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel, kaya kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na kayo sasangguni? Hindi na raw kayo gagaling. Mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan." "Ano ang hitsura ng taong nagsabi nito sa inyo?" tanong ng hari. "Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat." Sagot nila, "Si Elias yon na taga-Tisbe." Sabi ng hari, ipinatawag ni Haring Ahazias ang isa niyang opisyal at ang 50 kawal nito upang dakpin si Elias. Natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa burol at sinabi nito, "Lingkod ng Diyos, ipinapatawag kayo ng hari." Sumagot si Elias, "Kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong 50 kawal." Umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Nagsugo muli si Haring Ahazias ng ibang opisyal na may kasama ring 50 kawal. Ipinasabi niya kay Elias, "Lingkod ng Diyos, magmadali kayo, ipinapatawag kayo ng hari." Ngunit sinabi ni Elias, "Kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal." Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Si Haring Ahazias ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan, kasama ng 50 kawal nito. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo, "Lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami." Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po, isinasamok ko sa inyo na hayaan ninyo kaming mabuhay. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, "Sumama ka sa kanya at huwag kang matakot." Sumama nga siya papunta sa hari. Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, "Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, na parabang wala ng Diyos sa Israel, hindi ka na gagaling. Mamamatay ka." Namatay nga si Haring Ahazias ayon sa ipinasabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak, kaya si Joram na kanyang kapatid ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay 2 taon ng hari sa Huda si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahazias ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Israel.